Good morning! Tara, samahan nyo kaming lumibot dito sa isang magandang beach resort na matatagpuan dito sa Barangay Dibut, San Luis, Aurora. Ganito lang naman kaganda yung beach na makikita mo, tapos white sand pa yan. Pero bago kami nakarating dyan, share ko sa inyo experience habang on the way kami papunta dyan. Ano, tara? Bali nakasakay kami sa tricycle, 4 kaming pasahero, ako, yung bilas ko, yung pamangkin ko, tapos yung bayaw ko na nagda-drive. Una, smooth naman yung travel namin, kaya naman ng tricycle. May mga part na packet na konti yung daan, pero carry naman. Una, sementado yung daan, tapos eto, may part na rough road, tapos sementado ulit. Makikita nyo, chill lang kami ng bilas ko dito nakaupo sa loob ng tricycle. At meron pa nga pala kaming isang kasamang tricycle, bali pinsan ito ni Papa D at ang backride naman niya ay yung biyanan kong lalaki. Tsaka meron din siyang ilang gamit na sakay sa loob. Medyo maaga kaming umalis ng bahay, siguro mga 8:30 ng umaga, kaya naman medyo malamig pa yung travel namin. Tapos ganito pa ka-green yung kalsada, puro puno, kaya naman talagang maaliwala sa mata. Ine-enjoy ko pa nga mag-video-video niyan hanggang sa ito na nga yung mga nangyari. Unti-unti na kasing pataas yung daan, tapos nahihirapan na rin yung tricycle, kaya ang nangyari, pinababa kami ng bayaw ko. Una, ang bibilis pa namin tumakbo, ang saya namin, tawanan. Tapos pagdating namin sa tuktok, doon namin naramdaman yung sobrang sakit ng mga binti namin. As in, narealize talaga namin na kulang talaga kami sa exercise. Tapos isa pa, wala man lang kaming baon na tubig. Diba ang saya ng travel namin, wala man lang kaming baon na tubig? May nakapagsabi naman sa amin na ganito, may ahunin. Pero hindi naman namin in-expect na ganito yung lakarin, ganito katarik, tapos ganito rin kahaba yung lalakarin. Salamat! Nako, grabe talaga yung pagod namin. Hindi ko na nga mabilang kung ilang beses kami bumaba ng tricycle tapos naglakad. Bali, ang nangyayari, bababa kami ng tricycle, maglalakad. Tapos, pag okay na ulit yung daan, sasakay ulit kami ng tricycle. Tapos, pag medyo paakyat na naman yung daan, gumagawi kami ng bilas ko sa bandang harapan talaga ng tricycle para hindi mahirapan yung sidecar. Tapos, pag talagang hindi na kaya, bababa na naman kami. Tapos, maglalakad ulit. Grabe yung pagod namin sa paglalakad. Pero, another memories na naman na matatawa na lang kami kapag naalala namin. At thankful kami kay Kuya na nagda-drive ng 4 wheels kasi pinasakay niya kami. Hindi ko sure kung van o pick up. Basta pinasakay niya kami hanggang Dibot, kaya sobrang thankful po kasi hindi na kami napagod. Naka-aircon pa. Pagkatapos nga ng nakakapagod naming biyahe, nandito na kami sa Dibot, San Luis, Aurora. Bali naka-check-in kami sa Israel Beach Camp Resort. First time namin dito at mapapawaw ka talaga sa ganda ng paligid. Pagdating namin sa entrance, ang daming nakapark na mga motor. Siguro mga naghihintay rin sila ng mga check-in. Ang dami din kasing tao, halos puno yung mga cottage. Kaya nga kami, naghintay rin kami ng ilang oras hanggang sa maging available yung cottage na narentahan. Oras na nga ng tanghalian, kaya eto, kumain na rin kami dito sa cottage na check-inan namin. Alam nyo, ang sasarap ng pagkain namin dyan, meron kaming inihaw na manok, merong ginataang laing. Sa sarap ng pagkakaluto ng laing, talagang tinabihan ko talaga yung laing. Gutom na gutom yan. At eto nga yung pinakanloob ng cottage, etong biyanan ko, siya talaga tagahain ng mga pagkain para sa mga apo. Pagkatapos namin kumain, pinalipat kami dito ng caretaker sa cottage 1. Medyo maluwang to compare sa unang cottage na pinag-stayan namin. Tapos ang kainaman dito ay open din yung pinakang harap. Eto, nakatambay lang kami dito sa harap, nagkukwentuhan. Itong pinsan ni Papa din na naka-orange, patawa ng patawa. Habang kami nandito sa labas, dito naman sa loob ng cottage, eto yung bayaw ko, tapos yung hipag ko, busy naman sa pag-aasikaso dito. Anyway, hindi pala namin kasama si Papa din nung nagpunta kami dyan dahil meron pa siyang trabaho. Pero nung bago magdilim, sumunod din siya dyan gamit yung motor ng pamangkin namin. Nung bandang hapon, hindi na ganun masakit yung init sa balat, kaya eto, naligo na sila Kuya Nathan dito sa dagat kasama yung kanyang mga pinsan. At syempre, pag nasa dagat, hindi mawawala ang picture taking. Ilang araw nga bago kami nagpunta dito sa beach na to, bumili talaga kami ng mga pang-outfit namin para sa picture-picture. Diyos ko, kapag din talaga hindi mo sanay yung magsuot ng pang-beach tapos magpapa-picture, nakakahiya, no? Alam niyo, nung unang labas ko dun sa suot ko, sobrang hiyang-hiya talaga ako. Gusto ko magpakain sa lupa. Ay, buhangin pala. Pero inisip ko na lang, wala rin naman nakakakilala sa akin doon, kaya lang nakakahiya talaga sa mga kasama namin, sa mga pamangkin ko, sa biyanan ko. Kung sa bagay, pare-pareho din naman kaming nahihiya nung time na yan, kaya damay-damay na lang. Sa totoo lang, ilang beses ko talagang pinagpaalam yun kay Papa di bago ko suotin. Hindi kasi talaga ako sanay. Pero ayun nga, natapos din ang aming picture taking. Ang ganda pa nga ng kinalabasan ng iba naming mga kuha. At syempre, hindi lang kami yung merong picture taking, pati nga rin yung biyanan ko, pinagbihis na din namin para mapicturan. Ang totoo niyan, etong outing namin ay pa-advance celebration ng apo niya para sa kanya. Thankful nga kami sa pamangkin namin dahil na-experience namin pumunta dito sa beach na to nang wala kaming ginastos. Sinagot niya kasi mga pagkain, yung cottage. Sumama lang kami dito na damit
lang namin yung mga dala namin. Bali mag-overnight kami dyan, kaya bukod sa cottage na pinag-stayan namin, meron din kaming dalang mga tent at doon kami mga nagsitulog. At kinabukasan, maaga kami nag-checkout ni Papa D kasi uuwi ako ng Nueva Ecija tapos si Papa D naman may pasok. Sayang nga at hindi ko nakita yung sunrise kasi maaga kaming umalis ni Papa D. Thankful kami kasi na-experience na naman namin mag-bonding ng ganito kasama ang family. Hindi nga lang na naman kami kumpleto kasi yung iba medyo malayo dito tapos busy sa trabaho. Sana sa susunod na family bonding namin kumpleto na. Anyway, ito at on the way na kami ni Papa D pa uwi kasabay namin yung pinsan niya tapos yung uncle niya. Ngayong nakamotor kami na-appreciate ko na yung dinaanan namin. Ang ganda-ganda pala talaga. Sobrang nahirapan lang dahil marami kaming sakay nung sidecar. O siya mga mi, napahaba na pala yung nagawa kong vlog kaya hanggang dito na lang po. Salamat sa panonood. See you po ulit sa next vlog. Bye!